We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Duha ka panalgan nga balay nasunog sa lapas Iloilo City. Lalaki patay matapos mabunan sa barangay Rima Rizal, Iloilo City. Sa nagahilapit nga pagdumdum sa World AIDS Day, HIV/AIDS, talakayon ta sa spotlight. Lunes na! Good morning, good morning, good morning mga pusa bugtaw. Now you're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi, John! Hi Adrian, let's start the week right. Subong November 27, 2023. Holiday kita subong adlaw base sa deklarasyon sang Malacanang. Wala sang klase kag opisina bangod sa pagdumdum sang Bonifacio Day. Ibalon tanang mga nagapauna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. FYI mga puso, ang orihinal nga petsa sa aton Bonifacio Day among November 30. Ini ang tiyon sang pagkabunag ni Andres Bonifacio nga isa sa mga nagpakigbato para sa kaliwayan sa aton pungsod Pilipinas gikan sa kamot sang mga Espanyol. Ako naman yung kapuso Eden Priatos live na live gikan diri sa GMA Bacol Station. Subong nga Lunes nga aga dala sa gyapon namon ng mga dalagko nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bawod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita sa bunga Lunes, boarding house nga nahamtang sa Dalan, Burgos sa distrito sang Lapas, gintupok sang kalayo. Isa sa mga border nakahaklo sang aso kag nakabati sang lupok sang nagluntad ang sunog. Si Kim Salinas nakatutok. Ginlamon sang kalayo ang duwa ka panalgan nga boarding house sa barangay Burgos, Lapas, Sabado sang Udto. Suno sa isa sa mga border nga si Christine, nagapanglaba ini sang may nakitaan nga aso halin sa kwarto sa idalom. Kasi itong kay naso, nagsaka ako. Kasi ito base sa akong bala. Kaya ang akong electric fan, kaya ang dapat, ginukas ko man ang electric fan ko, why man? Matapos lang ang pila ka minutos, nakabati ini sang lupok. Kung may nagulpe nga nagputok sa idalom, may nagtinggan nga sunog. Tapos ang pagkonsanto, ang kalayo, nagpaibabaw sa akin to sa may kwarto. Kaya mo ito nakabatsyag ko. Diri na kag nagdalagan si Christine kag nangayo sang bulig. Suno kay Angela nga naga-laundry sa tubang sang balay nga nasunog, madasig nga naglapta ang kalayo rason nga nagbulig sila agad mapalong ini. Nagano lang ko sa fire extinguisher namon, nagkuha ko sang tubig naman yung isang gram ng tubig para makabulig ko siya. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP ang gitunaan sang sunog kag balor sang danyos nga ginbilin sini. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Ay, doy Merry Christmas sa how, mas sobra 50% sa kabugusan nga 240. Ka Noche Buena items mga kapuso, nagsaka ang presyo. Ining base sa 2023 price guide, gaging pagguwas ng Department of Trade and Industries ang damlaglang. Santo sa price guide, ang hamon ang mabakal sa 179 tubtob sa 150 pesos kada kilo. Ang fruit cocktail ang nagasugod sa 57.72 pesos, tubtob 293.86 pesos ang presyo. Ang cheese mabakal sa 56.50, tubtob 420 pesos. Ang all-purpose cream naman mga puso nagapresyo sa 36.50 pesos ang pinakabarato. Sa mga gusto mga kinot, available ang sulit pack sa 1 kilo nga spaghetti, pasta ha, nga may isa man ka kilo nga sauce nga tag 129 pesos. Ang pila ka mga managbakal, nagapanghakroy na lang sa pigdohon subong, may pila sa mga ini nga hindi sigurado kung maihanda pa sa pagsugalaw sa Pasko kag bag-ong tuig. Panumdum naman sa DTI sa publiko, likawan nga mangutang para lang maka-celebrate. Nakabudlay mag-celebrar kita, magsige ka pangutang, tapos pagbugtaw mo, puno ka sa utang is because you really wanted to have a grandiose celebration. But on the other hand, pagbugtaw mo gali, may mga balayran ka.
Medyo hindi naman maayo nga balita ang dala sini nga semana sa aton mga motorista. Inibangod may ginalauman nga pagsaka sa presyo sang gatong pero hindi man masyado kadako. Base sa oil industry sources, ang presyo sang diesel ang posible nga magsaka sang 20 tubtob 50 sentimos kada litro. Ang gasolina naman ang posible magsaka sang 30 sentimos kada litro o kung hindi gani magpabilin sa presyo sinisubong. Sa kerosene naman lauman ang pagsaka umalin sang 30 tubtob 50 sentimos kada litro. Patay ang tricycle driver nga si Romy Galarpe matapos mabunaan sa barangay Rima Rizal, Iloilo City proper Sabado sang gabi. Ang sospek ang gidkilala kay Jorald Juanico nga pumuluyo sang amuman nga lugar. Base sa investigasyon sang Police Station 1 may nagluntad nga hindi pag-intindihanay sa tunga na day Galarpe kag Juanico nga suno sa impormasyon yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Ginapahayag nga bangod sini nagpauli ang sospek kag nagkuha sang kutsilyo. Si ilaliwat nga pagkit-anay sang biktima may nagluntad nga komosyon kag didto na natabo ang pagpangbuno. Isa pagid kalalaki gidkilala kay John Christian Galarpe ang nasamaran man bangod sa insidente. Si Galarpe ang ginbawian sang kabuhi samtang ginabulong sa ospital gilayud man nga nagpalagyo si Juanico apang ini ang nagsurrender man kahapon. Kapuso halong, ginbawian sa kabuhi si Norman Santa Romana, 34 anyos, sa aksidente nga nakabunggo motorsiklo sini sa nasugata nga tricycle nga ginamaneho naman ni Renito Balyong sa dalan sakop sang barangay Mandalagan, Bacolod City sining weekend. Base sa investigasyon sang ukon sunod sa kapulisan, pakadto sa barangay 18 si Santa Romana sa nag-overtake ini sa ginasundan niya sa lakyan. Bago hinali nga nagsaylo sa piyaka lane, nakabunggo ini sa nasugata nga tricycle nga pakadto naman sa pihak nga bahin o kondireksyon. Ginkustudiya na sa Police Station 3 si Balyong. Samtang padaya naman nga ginabulong sa ospital ang isa kasakay sini nga nakaagom sa mga pilas sa lawas. Estable ng kondisyon sa isa pa kasakay sini. Ining nag-overtake, may nakasugata siya nga opposite direction nga tricycle, nabunggo ya kag on the spot napatay to. Makapuso katapusan na nga semana sa bulan sang Nobyembre kag wala kita sang ginabantayan nga low pressure area o kun bagyo sa sulod o kun guwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa hangin amihan ang nag-aapekto subong sa Northern Luzon samtang local thunderstorm kag easterlies ang nagaluntad sa iban pang bahin sang pungsod. Manami nga panahon ang maeksperiensyahan sa bunga aga sa halos kabugusan sang Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Pero karon sa hapon posible ang pagtupa sang ulan sa madamo nga bahin sang rehiyon. Kag para sa aton nga globalita sa mga aga, 11 katao patay sa sunog sa isa ka shopping mall sa Pakistan. Samtang mga kapuso, pinakadako nga iceberg sa kalibutan naghulag sa dinayhan pakadto. Aton hibaloon sa globalita ni Julius Bilacaol. 11 katawo ang kumpirmado nga napatay matapos magluntad ang sunog sa isa ka shopping mall sa Karachi City sa Pakistan. Ang insidente ang nagluntad sa RJ Shopping Mall. Base sa report, mga trabahador sa call center nagkalamatay. Ginapulubanta 50 naman katawo ang na-rescue sa fire brigade. Ginpahayag nga ang sunog ang tugas ng electrical short circuit sa generator nga nahamtang sa third floor nga naglapta sa ikaapat nga panalgan kung sa diin nahamtang ang pila ka mga call center. Magluwas sa nagkalamatay, may pilaman nga nagkalasamaran nga ginabulong sa ospital. Sa pinakauna nga tion, sa nagaligan nga 30 katuig, naghulag ang pinakadako nga iceberg sa bugos nga kalibutan. May kadakoon nga 4,000 square kilometers. Ang Antarctic iceberg nga ginatawag A23A ang halos 3 kapilo ang kadakoon sa New York City sa Estados Unidos. Ginalantaw nga sa paghulag sang iceberg, ini ang igaduso sang Antarctic Circumpolar Current padulong sa Southern Ocean. Pinaagi sa ginatawag Iceberg Alley kung sa di nahamtang ang mga pareho sini nga mga iceberg. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa Disyembre 1, liwat naman dumdumon sa bugos nga kalibutan ng World AIDS Day.
Ining tuigan nga hilikoton na nagaserbe nga pahanumdom sa paghimakas nga matap na ang stigma kaangot sa HIV. Paghatag pagtamod sa mga nagtaliwan bangod sa sini nga pamalatian, kag ang pagpanikasog nga malabot ang tion nga ang HIV ang hindi na makabig nga public health threat. Sa Negros Occidental, ang pagpaninguha nga mapahagan-hagan ng HIV, tutukan ta sa spotlight. Sa mabot mga kapuso ang World AIDS Day, December 1, 2023, ano bala ang mga nagkailaing na activities nga pwede naton pasakupan? Aguti, syempre, suportahan ng aton mga kapuso diri sa Negros Occidental nga nagasuprer sang pamalatian nga HIV man o kun AIDS. With us this morning is ang aton abyan, isa ka pediatric infectious disease specialist, Dr. Elmer Baldin. Doc, good morning. Welcome to the program. Salamat. Merry Christmas, miaga. So good morning, Sir Adrian. Thank you for having me here. Usually meron the stigma that comes with AIDS. But what we want to promote in World AIDS Day is the awareness and to say that if you have AIDS, it doesn't mean that it's a death sentence. There's hope, especially for people who have HIV. That's why we want to reach out, especially sa youth namon, for those young adults who are practicing mga non-safe practices in sex, to come and join us and be informed regarding AIDS and HIV. As young as 14 to 12, 15 anyos, in Negros Occidental na tapikan sa pamalatian. Let's talk about numbers this time. How are we faring? Baw kabay pa? Nagnubo-nubo man ano man, Doc? So if you talk about numbers, usually yung aton nga paglantaw sa AIDS, especially sa Negros Occidental, usually from 1986 to July of 2023, the latest numbers we have for Negros Occidental only is 1,333 cases. But if you talk about Bacolod City, it's 1,022. And from January to July of 2023, for Bacolod City, we have 72 new cases, which are diagnosed by our treatment hubs, which are found usually in Corazon Locsin, Cadiz City District Hospital, and Cabangcalan City. For Negros Occidental, we have 150 new cases of HIV/AIDS. That's very recent. Yes, Captured cases. Yes, for July, you have 18 in Bacolod, new cases yan and 20 in Negros Occidental. Kamusta ang treatment? Do we have enough supply from the Department of Health? So the Department of Health is very supportive when it comes to the HIV/AIDS treatment. So you have enough supply, especially for our patients, and those medicines are again free of charge. Wala sila bayaran. They just have to go to the treatment hub. They get registered. They get tested. We do some labs in order to check other parameters. Then that's the treatment. So we give it to them. They schedule usually once a month. If there's good treatment response, usually 3 months, 6 months. More or less, if treated early, gaka-control man ang symptoms nila. Doc, this I wanted to know, no? Dugay ko na ginugusto ipamangkot. Nga bala, apisar nga libre ang bulong available man pagkatapos may mga support and nagkailangan yung core groups man sa mga LGU kag sa ato naman mga hospitals like the regional hospital nga ang iban when diagnosed nagsugod treatment nga naga-ison nga wala ginatapos. So that's a good question. Actually, for the last from 1986 to 2023, for the Region 6 Western Visayas number, we have 7,000 plus cases. But out of those 7,000 plus, sometimes 4,000, only 2/3 of them or 1/3 of them would go on to get treated. Because number one, there's still the stigma that if you have HIV, it's the end of the world, wala na pag-asa, my family will not accept me. But that is not true. Because again, like you said, we have support groups, we have doctors, we have nurses, we have medtechs who know how to manage these HIV cases and know what medicines to give to them. So I guess it's part of our awareness and promotion in order to eliminate the stigma of HIV/AIDS, especially here in Bacolod City and Negros Occidental. Yes. Ari naman doko, ano mensahe nimo? Ano mensahe sa aton mga kapuso sa Regional Hospital kag mga kaangay mga eksperto agot ti mapaiway ta na ang paglaptas ang sininga pamalatian? So for HIV, it's usually transmitted through the sexual route. So please, for those, especially kung di ko kabalo kung ano ang status ng partner mo, practice give safe sex. So we say use the condom, other contraceptives in order to decrease the spread of HIV/AIDS, especially sa mga aton mga community.
And number 2, we want to raise awareness again that if you think you have symptoms of HIV or if you think your partner has HIV, you can always come to the treatment hubs to get treated, to get tested in order to know your HIV status. Go ahead, invite our kapuso in the region nga suportahan ang mga kailangang activities para sa atong 2023 World AIDS Day. Go ahead, Dr. Balde. So again, on December 1, we will have our World AIDS Day activity at the Bacolod City College Activity Center. Again, 1:30 p.m. we will start with the motorcade, the caravan. We have testimonials. We have free testing for those who wants to know their HIV/AIDS status. We also have Zumba, candlelighting ceremony, and we also have different groups who will give their on how they manage AIDS and how they got through the disease, especially. Doc, thank you. Merry Christmas. Yes, Good morning. thank you, sir. Thank you. Sa dugang nga balita proklamar bilang SK Federation President sa Iloilo Province, si SK Municipal Federation President sa nga banwa sang Sara Iloilo nga si Sara Javier. Sa eleksyon niya gintambungan sa mga SK President sa mga LGU sa idalob sang probinsya sa nga Biyernes, wala sang naging kasumpong si Javier. Napilian naman nga Vice President si Janelle Madronero sang banwa sang Gimbal, Iloilo. Secretary General si John Briggs Palmares sang Pasig City. Assistant Secretary si Kelly Florence Brillo sang Mina. Treasurer si Eduardo Jorque sang Anilaw. Ang auditor ang halin sa Pototan nga si Verna Angelic Pastolero. PRO si Wilson King Salarda sang Haniway. Kag Sergeant at Arms si Gerard Peter Zaldariaga sang Pavia. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mapuso mahina negosyo sang palupok sa Iloilo City. Ini ang ginpahayag sang pila ka mga negosyante matapos ginpakigangutan sang inyo GMA Regional TV News Team. Kung ang iban ang may gamay pang order ang nga nakabaton kung ikumparar sa nagligan niya tuig, ang iban wala pagid kuno order. So sa Bureau of Fire Protection 6, wala pa sang may nahatagan sang Fire Safety Inspection Certificate sa mga manufacturers sa syudad sang Iloilo. Gani tanan nga mga nagaobra sang palupok subong ang makabig nga illegal. Lakip sa mga ginsekya sang BFP sa pag-issue ng certificate sa mga manufacturers, amo ang kun may mga pangpalong sang kalayo sa ulubrahan. Dapat ang firecracker manufacturing area ang nagasunod sa standards kag gyara sa hindi magnubo 300 meters ang kalayoon gikan sa residential area. Here comes again the tradition ng Pinoy nga magamit kaya sa palupok maski ang bang gobyerno hindi nakita magamit sa palupok. Kaya hindi lang inang paagi sa pagsugalaw sa bagong tuig. Galing katig-ag sa aton nga pamensaron, magamit kita. Okay, hindi na kita mag-argue dira. Basta hanggang hindi lang kita magpalupok sa sulod ng balay. Magpalupok kita sa designated areas. Ikapito nga National Technology Business Incubator Summit ginhiwat sa Iloilo City. Inagitutukan ni Kim Salinas. Sa tuyo nga mapasangkad ang technology, research and development ang Technology Business Incubator sa pungsod, ginhiwat ang 7th National Technology Business Incubator Summit sa Iloilo City. 59 ka startups sa pungsod ang nagpakigbahin sa aktibidad. Tema sa bunga tuig ang Investing in Filipino Homegrown Heroes as Global Game Changers. Tinutuyo sini nga madiskusyonan ang mga pagpanghangkat sa Filipino startups kag mapasangkad ang international expansion opportunities para sa ila. What government is doing is sharing the risks for these startups so that they can develop their technologies, they can get training, they can get mentorship, and all of this would be in the hope of making their products or services available in the market. Ginakabig sang DOST ang Technology Business Incubators nga nagahatag sang preska nga solusyon kag ideya sa mga kinahanglanon sa kalibutan, rason sa paghatag sa ila sang plataporma agud mangin tailored fit ang ilang serbisyo kag produkto sa merkado. We want to provide them with that platform so that they can have a view of the market and see how they can tweak
or design whatever products, whatever services, whatever business models, whatever prototypes that they have samples, no, to have the right fit into the market. Kim Salinas, para sa GMA Regional TV, Early Edition. Mga puso, naanda na nga sa Bacolod City Public Plaza ginihiwat ang tuigan nga Festival of Lights. Nga nagadugang sang duag sa selebrasyon sang Christmas season sang tagsa ka mga Bacolod non. Apang subong nga tuig sa baylo nga sa plaza sa Bacolod Government Center grounds iwaton ang pagpaindis-indis sang torch entry sa mga college students kagang ceremonial switching sang malahigante nga Christmas tree sang syudad sa December 2. Ang ginalantaw kabagdanan sa pagsaylo sang venue amo ang kapin 60 ka ukay-ukay stalls nga nakaplastar sa palibot ng plaza kung sa diin natala na ipahamtang kung tani ang mga Christmas designs. Malapit 700 ka mga siklista nagpasakop sa bike fun ride kadungan sang National Bike Day nga ginhiwat sa Iloilo City. Pila ka mga bikers nagpakigbahin sang benepisyo sang biking sa ila. Ining gitutukan ni Kim Salinas. Most bike-friendly city in the Philippines, Iloilo City. Ang ininga titulo kag pagkilala, liwat na naman naging pamatudaan. Matapos ginabanta 700 ka mga siklista ang nagpadyak sa 21 kilometros sa mga dalanon sa syudad sa Iloilo sa ginhiwat nga bike fun ride sang Sabado. Inikabahin lang sa mga aktibidades sa pagselebrar sa National Bike Day 2023. Para sa 73 anyos si Danilo sa tagsakation nga nagabisikleta, naga-feeling and looking young ini. Active ka man lang. Para ang edad mo, hindi mo mamatyagan ng detektor. Ang pagbike dako nga bulig naman sa mental health ni Alan nga pulo na katuig nga nagabisikleta. Ang biking niya makabulig na sa imo nga sa physical and mental mo kasi syempre kung ga-bike kaya ang nature mabatyagan mo pag nami ang mga ambience ng ga-bike ka. Nagbanding camaraderie brotherhood na improve sa Iloilo. Kung may fun bike ride, may circuit race naman nga ginpasakupan sa ginabanta 5 kagatos ka mga siklista sa nagkalain-lain nga category. Preparasyon ini sa mga Ilonggo bikers para sa kompetisyon sa national level. Ano pa ang mga skills sa kabataan when it comes to racing? Subong na level up na kita sa mga national events. Bisan pa, tuman kuno ka-challenging ang pag-host sa amusin nga dako nga kahiwatan. Proud and happy sa gihapon ng LGU nga natigayon ini. You have 11 kilometers of protected bike lanes. You have the Esplanade. Lauman suno sa alkalde nga mapabilin nga bike-friendly hindi lang ang mga lugar kundi mga tao sa syudad sang paghigugma. Find ways and means to improve the bike lanes, to provide more protection, to plant more trees para nga may canopy of leaves para nga may shade ang aton nga mga bikers. Subong nga tuig, liwat gaging kilala ang syudad bilang isa ka bicycle-friendly city sa Pilipinas. Subong man, Gold Awardee sa Mobility Awards sang ikatlo nga higayon. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso, matapos ang 2 ka rounds sang elimination semifinals naman sang NCAA Season 99 Men's Basketball ang tutukan ta. Buwas sa hapon magasugod ang match-up sang mga team nga nakasulod sa Final Four. Una nga mag-enkwentro ang number 1 team nga Mapua Cardinals batok sa number 4 nga Bidil Blazers tak na 1:30. Isa lang kadaog ang kinahanglan sang Cardinals para makalabot sa finals bangod sa twice-to-beat advantage nga dala sini. Ining pagasundan sang sambuwa naman sa tunga sang number 2 team nga LPU Pirates batok sa number 3 nga San Beda Red Lions tak na 3:30. Ang Pirates ang nagabitbit man sang twice-to-beat advantage sa mga hampang. Trivia na balaan mo na bala kapusong ang 11 gali nga language marker ukon bantayig wika sa Bugos sa Pungsod na makitaan sa EBJ Freedom Park sa San Jose Antique. Ginbuksan sa publiko sa March 1, 2018 ining nagahatag pagtamod sa lokal nga lengguwahe sa probinsya nga Kinaraya. Ang proyekto ang isa lang sa mga marker ginpatindog sa nagkalain-lain nga bahin sa Pungsod bilang pagkilala sa mga lugar kung sa din naghalin ang isa ka lengguwahe. Ara mga kapuso, nabalaan mo na.
Diyan ang pagpalangga sa aton pungsod ang wala nagatapos hambalang. Dapat aton maninipakita sa aton mga binuhata. Matuod gid na Adrian, suno gani sa baganihan nga si Andres Bonifacio, ibigin mo ang iyong bayan ng sunod kay Bathala. Sa iyong kapurihan at higit sa lahat, sa iyong sarili. Panumdumon tagid permi nga sa aton mga buluhaton. Dapat nagapangunagid sa aton paminsaron ang kaayuhan sa aton pungsod. 28 days to go na lang, Pasko na. Madamong salamat sa pagtutok. Diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updanay kita halin Lunes to the Biyernes. Mahimo ninyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman sa Idan Priatos, bugos sa puwersa para sa mas dakong nga misyon kag mas masangkan nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!